Kapag tumutulo ang tubo sa bahay mo, tatawag ka ng maintenance, di ba? Aayusin niya yung tubo, babayaran mo siya, tapos pisikal, malinaw at transactional lang yung usapan. Oo, malinaw yun. Walang paligoy-ligoy, may sira, aayusin, tapos bayad. Mismo. Pero isipin mo na lang, paano kung pagkatapos niyang higpitan yung huling turnilyo sa gripo nyo, lumingon sa'yo, tumingin ng diretso sa mata mo, tapos sinabing, may direktang linya siya sa Diyos. Grabe, nakakagulat yun ah. Parang, wait, nag-aayos ka lang ng gripo kanina eh. Di ba? Na alam daw niya kung kailan at saan babayo ang susunod na super typhoon. Mula sa napakaklarong sitwasyon, biglang, naging napakalalim at napakabigat ng usapan natin. At yan mismo ang kwento ni Narciso Olalo. Isa siyang ordinaryong maintenance staff na biglang nag-claim na siya ay direktang kinakausap ng lumikha. Walang malaking simbahan, walang degree sa teolohiya, pero may dalang matintinding propesiya at doktrina na talagang bumabangga sa mga dambuhalang institusyon ng relihiyon. Kaya sa malalim na pagsusuri natin ngayon, hihimayin natin yung mga doktrina niya, yung mga inaangkin niyang kakayahan at yung matinding alitan sa pagitan di Ulalo at ng mga tradisyonal na relihiyon gamit ang mga dokumento at social media posts niya. Mahilig ka ba sa modernong mistisismo o kung paano kumakalat ang paniniwala sa digital age? Para sa iyo ang usapang ito. Isang mabilis na paalala lang muna bago tayo lumusong dito. Mabigat at sensitibo yung pag-uusapan natin kasi relihiyon at personal na paniniwala yung nakasalang dito. Nandito tayo hindi para husgahan kung totoo o hindi ang mga claims niya. Hindi rin tayo nagpo-promote ng anumang teolohiya o pumapanig sa kahit anong simbahan. Oo, objective observers lang tayo rito. Tama, nais lang nating intindihin kung ano yung nasa mismong mga dokumento, mga video transcripts, at social media posts niya. Susuriin natin kung paano nabubuo at kumakalat yung ganitong klasing matinding paniniwala sa modernong panahon natin ngayon. At para malinaw sa mga nakikinig, hatiin natin yung usapan sa tatlong bahagi. Una, yung kanyang kakaibang calling at yung tinatawag niyang three-piece. Pangalawa, yung mga propesiya niya tungkol sa mga pandaigdigang trahedya. At pangatlo, kung paano niya ginagamit ang AI at social media noong 2026, kasama na yung mabigat na kontrobersya sa sarili niyang pamilya. Napakaraming material na kailangang himayin dyan. Kapag tiningnan natin yung profile ni Narciso Olalo, hindi siya yung typical na tele-evangelist na nakikita natin sa TV na nakasuit tapos may libu-libong tagasunod sa isang air-condition na arena. Oo, hindi siya ganun. Sa araw-araw, isa siyang marangal na maintenance worker. At ginagamit niya yung sarili niyang maliit na kita, katulong ang asawa at anak niya, para punduhan yung mga krusada niya na nag-umpisa pa noong 2013. Wala siyang hinihinging donasyon. At alam mo ba kung ano ang unang mapapansin mo sa mga dokumento niya mula Hulyo 2015? Ano yon? Galit siya kapag tinatawag siyang propeta. Ay, totoo yan. Ayaw niya rin sa titulong messenger o mensahero. Kapag binabasa mo yung mga personal niyang tala, sinasabi niyang tinanong niya raw mismo ang Diyos kung ano ang dapat itawag sa kanya. Kasi nga, pinagdududahan siya. Ano daw ang sagot sa kanya? Ang isinagot daw sa kanya ay ang salitang calling. Hindi ito isang titulo o posisyon sa isang organisasyon. Isa itong aksyon. Tinatawag lamang siya para magparating ng mensahe kapag kinakailangan at pagkatapos nun, babalik siya sa pagiging ordinaryong tao. Okay. Kumbaga, isa siyang on-call na freelance courier para sa Diyos. Wala siyang ID lace mula sa isang malaking korporasyon ng simbahan pero ang claim niya, direkta siyang nagre-report sa CEO. Mismo. Magandang analohiya yan. At yung mensaheng dinideliver niya, hindi basta-basta ha. Nakasentro ito sa tinatawag niyang 3Ps. Bale, ito ay pagsisisi, pagbabago at lubos na paniniwala. Madaling intindihin yung pagsisisi at pagbabago, pero yung ikatlo, yung paniniwala, dito nagiging napakakomplikado ng doktrina niya. Bakit nagiging komplikado? Kasi ang itinuturo niya, dapat walang kahit anong hinihintay na kapalit yung pananampalataya mo.
Dito niya binabangga yung isang napakalalim na kultura natin pagdating sa reliyon. Nakaugalian na kasi natin yung transactional faith, yung tipong makukumpleto ko ang 9 na araw ng simbang gabi para pumasa sa board exam. Oo, o kaya magbibigay ako ng malaking donasyon sa simbahan para gumaling yung sakit ng anak ko. Yung mga ganon. Eksakto. Ayon sa mga turo ni Olalo, labis na ikinagagalit ng Diyos ang ganitong klasing pananampalataya. Ang paniniwala daw na galing sa pangangailangan ay hindi tunay na paniniwala. Dapat, naniniwala ka dahil iyon ang katotohanan, hindi dahil may hinihintay kang kapalit na grasya. Grabe, ang laking sampal niyan sa nakasanayan ng marami. At hindi lang mga ordinaryong tao ang pinupunan niya dyan, ha? Matindi yung anti-establishment na posisyon niya laban sa mga tradisyonal na pari, obispo at pastor. Paano niya binabatikos yung mga institusyon? Kung titingnan natin yung sakop ng krusada niya mula 2013 hanggang 2024, umikot siya sa Visayas, Mindanao at Luzon. At yung krusada na yun, libre ang gamutan, pinapakain niya ang mga tao, at madalas, siya pa mismo nagbibigay ng pamasahe pauwi sa mga dumadalo. Lahat yun, galing sa bulsa niya. Wow, galing talaga sa sariling bulsa. Oo. Kaya kapag nakikita niya ang mga tradisyonal na simbahan na nangungunita ng ikapo o tithes at mga donasyon habang nangangaral, ang pananaw niya ay ginagawa nilang negosyo ang salita ng Diyos. Tatanungin ko nga yung mga nakikinig ngayon anong mararamdaman mo kung ang isang simpleng maintenance staff ang magsabi sa iyo na ang buong institusyon ng simbahan ninyo ay mali dahil nagninegosyo sila gamit ang pananampalataya? Nakasulat pa nga sa isang mensahe niya, please do not sell my words. Ang pangunahing argumento niya rito ay kredibilidad. Para sa kanya, kung tunay kang tinawag ng Diyos, bakit ka manghihingi ng porsyento sa sweldo ng mga miyembro mo? Siya nga na simpleng maintenance staff nakakagawa ng misyon ng walang kinokolektang pera Oo nga naman. Mapapaisip ka rin sa punto niya. Kaya para kay Olalo, yung mismong pag-iral ng yaman ng mga institusyonal na simbahan, yun na yung patunay na naliligaw sila. Pero isipin mo, kung sasalungatin mo ang ganang kalaking institusyon, hindi sapat yung libreng lugaw at matapang na salita lang, di ba? Kakailanganin mo ng matibay na pruweba. Kailangan mong patunayan na kinakausap ka nga ang lumikha. At doon natin makikita yung evolusyon ng kanyang mga inaangking kapangyarihan. Sa mga dokumento, meron siyang inilabas na parang CV o resume ng kanyang espiritual na kakayahan. Nakasulat doon na binigyan siya ng tinatawag na power of mind. Power of mind? Parang telekinesis ba yan? Hindi. Inuugnay niya ito sa kakayahang magpagaling gamit lamang ang kanyang boses. Pero ang mas nakakakilabot sa mga tagasunod niya ay ang claim na kaya niyang makita ang buong buhay at mga kasalanan ng isang tao. Kahit buhay man o patay na, walang maitatago sa kanya. Oo. At ang pinakamalaki rito ay ang Typhoon Yolanda noong 2013. Mula Agosto hanggang Oktubre ng taong iyong, nagbabala na raw siya sa Visayas at Camiguin tungkol sa isang napakalaking dilubyo. Ang detalya sa pangitain niya, makikita raw ang mga tao na nag-aakyatan sa mga puno ng niyog dahil nilalamunan ng tubig ang mga bahay at magkakaubusan ng kabaong. Tapos, pagsapit ng Nobyembre, tumama nga ang Yolanda. Sobrang specific nung magkakaubusan ng kabaong. Oo, meron din siyang mga inaangking propesya tungkol sa politika at giyera. Sa kanyang tala noong Oktubre 2015, narinig daw niya ang isang boses na nagsabing Hipos Davao na inuugnay niya sa pag-akyat sa pwesto ng isang leader mula sa Davao noong 2016 at sa matinding pagbabago sa bansa. Tapos meron din tungkol sa Marawi, di ba? Tama. Pagdating ng Marso 2017, nakakita raw siya sa Mindanao ng isang sundalong kumakasan ng Armalite na sundan ng malawakang gulo. Itinutugma ito ng mga tagasunod niya sa pag-usbong ng Marawi Siege pagsapit ng Mayo ng taon ding iyon. Nakakita rin siya ng rocket launcher na nagpapalitan ng putok mula sa kabilang dagat na inuugnay naman sa gulo sa pagitan ng Israel at Gaza. Hindi lang yan. Nabanggit din ang lindol sa Bohol noong 2013, chemical attack sa Syria, lindol sa Nepal, pati na yung Hurricane Irma.
Teka, gusto kong mag-pushback ng konti rito. Kasi alam nating lahat kung paano gumagana yung industriya ng propesiya. Parang Nostradamus effect lang ito, di ba? Paanong Nostradamus effect? Kasi kapag naglabas ka ng medyo malawak na pahayag, tulad ng may sundalong kakasan ng baril sa Mindanao o may malakas na hangin sa Visayas, napakadaling balikan yung mga salitang iyan at itugma sa mga balita pagkapapos mangyari yung trahedya. Oo, yung tinatawag na confirmation bias. Mismo, lalo na sa Pilipinas kung saan taon-taon ay may malakas na bagyo at palaging may tensyon sa ilang bahagi ng Mindanao. Paano ba ito nakakaapekto sa mga tagasunod ni Ulalo? Bakit ang lakas ng kapit ng mga ganitong hula sa kanila kahit na scientifically speaking, baka broad guessing lang ito? Magandang tanong yan. Ang tinutumpok ko mo dyan ay yung psychological mechanism kung paano nabubuo ang absolute certainty sa isang grupo. Para sa mga naniniwala kay Ulalo, ang mga ito ay hindi lamang hula. Ultimatum ito ng Diyos. Nakasaad nga sa teksto niya na mangyayari at mangyayari ito para sabihin nilang totoo pala pero huli na ang lahat. Kaya yung mismong paggamatay ng marami at paggawasak ng mga syudad, yun ang ginagamit niyang resibo. Eksakto, ang takot sa trahedya ay ginagamit na social proof. Ang takbo ng isip ng tagasunod ay kung tama siya na magkakaubusan ng kabaong sa Yolanda, baka tama rin siya na mapupunta ako sa impyerno kung hindi ako magbabago. Ginagamit ang pisikal na banta para hikayatin ng espiritual na pagsisisi bago mahuli ang lahat. Wow! Lumilikha ito ng matinding urgency. Hindi ka pwedeng magpaliban ng pagbabago kasi hindi mo alam kung kailan tatama yung susunod na lindol na sinabi niya. At doon talaga nag-iiba yung usapan Mula sa pisikal na pag-aayos ng tubo sa bahay, napunta tayo sa sikolohiya ng trauma at takot. Oo, sobrang layo na nang narating ng usapan mula sa simpleng maintenance work. Kaya ngayon, kung iiwan natin ang mga makasaysayang trahedyang iyon, papasok tayo sa pinakabagong material mula Abril 2026. Paano nag-a-adapt ang isang faith healer na nag-umpisa sa mga physical na krusada sa isang mundong pinapatakbo na ng algorithms? Dito lumalabas yung isa sa pinaka-fascinating na aspeto ng material niya. Noong Abril 2026, naglabas siya ng Facebook post at isang video transcript tungkol sa isang bagong pangitian. Hindi na ito tungkol sa baha o gera. Ano na yung nakita niya? Nakakita siya ng isang napakataas na skyway. Napansin niya na maliliit lang yung mga poste nito, pero napakatibay. Tapos, may dumaan na mga cable car sa ibabaw ng skyway na ito. Pagtingala niya, napakaraming koneksyon sa himpapawid, parang isang malaking junction terminal. Alam mo, nung una ko itong nabasa, ang iniisip ko literal na infrastructure yan. Baka may itatayong bagong skyway or cable car system sa Metro Manila, di ba? Pero yung interpretasyon mismo ni Olalo rito ay napakamoderno. Ano yung interpretasyon niya? Nilinaw niya na hindi ito physical na kalsada. Ang maliliit na poste, yung skyway, at yung cable cars ay sumisimbolo sa bagong teknolohiya. Ibig sabihin, yung social media at artificial intelligence. Ang AI at social media ang bagong kasangkapan na pinapagamit sa kanya ng Diyos para ipalaganap ang katotohanan. Nakakabigla yan ha? Ang isang taong bumabatiko sa modernong simbahan, biglang yakap na yakap yung AI. Nakikita niya pala ang teknolohiya bilang daluyang walang bayad. Oo, dati kasi kailangan niyang bumiyahe ng pisikal sa buong bansa. Ngayon, sa pamamagitan ng AI at Facebook algorithms, yung mensahe niyan nakakarating agad sa buong mundo nang walang interference mula sa mga pari o pastor. Yung cable car, yun yung mabilis na paghahatid ng impormasyon online. Pero habang nakakonekta siya sa buong mundo gamit ang digital skyway na ito, dito naman pumapasok yung kontrobersya sa sarili niyang pamilya. Dito nagiging personal yung kwento Oo, ang sakit nito, nakakarating yung boses niya sa libu-libong strangers online pero hindi niya maabot yung sarili niyang kadugo. Ibinahagi niya sa 16 niyang pinsang buo at mga tiyuhin, pamilya lamang daw niya, yung asawa at anak niya, ang naniniwala sa kanya. At sa mismong pangitain na iyon sa ibabaw ng digital skyway, may nakita siyang malagim na trahedya tungkol sa pamilya niya. Ano yung nakita niya? Nakita niya yung mga kamag-anak niya, kabilang yung kapatid niyang si Lina, na naglalakad sa ibaba.
Inakala raw ng mga kamag-anak niya na pupunta sila sa isang hot spring o swimming pool kasi may nakita silang umuusok na tubig. Wait, wag mong sabihing hindi yun hot spring? Ah, usok pala ng impyerno na sumisingaw mula sa ilalim ng lupa. Narinig pa raw niya ang boses ng kapatid niya mula doon. Nang tanungin niya ang Diyos kung bakit nandoon ang pamilya niya, ang sagot lang daw ay, naliligaw sila. Grabe yung bigat ng psychological na pasanin na yan. Kumbaga, nasa taas ka ng digital skyway, ginagamit mo ang AI para sumigaw ng babala sa mundo, pero yung mismong kapatid mo ay pababa sa kumukulong usok dahil mas pinili nila ang tradisyon ng simbahan nila. Ang saklap, di ba? Gusto mo silang iligtas pero hindi mo magawa. At ang sakit na ito ang nagtulak sa kanya para lalong magalit sa isa sa mga pinakasikat na turo ng mga tradisyonal na relihiyon, yung konsepto ng deathbed repentance. Yan yung mapait na bahagi ng transcript niya. Galit na galit siya sa doktrina na pwede kang mabuhay ng puno ng kasalanan, tapos hihingi ka lang ng tawad kapag nasa ospital ka na at nag-aagaw buhay. Sabi niya, paano kung 6 na oras at 20 minuto na lang ang natitira sa buhay mo? Dun ka palang taimtim na magdarasal. Para kay Ulalo, kasinungalingan yun ng mga pare. Kasi binabawala nito yung doktrina niya ng three-piece, lalo na yung pagbabago. Kung mamamatay ka maya-maya, wala ka ng oras para patunayan sa gawa na talagang nagbago ka, di ba? Eksakto. Ayon sa kanya, ang tunay na pagsisisi ay ginagawa habang buhay at may lakas pa ang tao upang mapatunayan sa gawa ang pagbabago. Kung hihingi ka ng tawad ngayon, dapat bukas at sa mga susunod na taon nakikita sa gawa mo na tapat ka na. Hindi pwedeng humingi ka ng tawad tapos mamamatay ka na para iwasan ang responsibilidad ng pagbabago. Dahil sa sobrang higpit ng paniniwalang ito, tanggap ni Olano sa sarili niya na kahit ang sarili niyang ama at mga kapatid na namatay na naniniwala sa maling turo ng simbahan ay mapupunta sa impyerno. Hindi dahil hindi sila mabait na tao, kundi dahil naniwala sila sa maling sistema. Kapag naniniwala kang ikaw ang kaisa-isang mensahero, otomatiko mong hinihiwalay ang sarili mo sa lahat ng taong hindi nakakakita ng nakikita mo. Ang trahedya dito, gumagamit siya ng teknolohiyang ginawa para pag-ugnayin ang mga tao, pero sa huli, natagpuan niya ang sarili niya ang lubusang nag-isa. Walang sinasanto ang doktrina niya, kahit sariling dugo, maitawid lang ang mensahe. Nakakamangha at medyo nakakakilabot kung tahano natin nahimay ang lahat ng ito. Mula sa isang maintenance staff na nag-ayos ng mga sirang tubo, nakita natin ng pag-usbong ng isang tao na nangahas labanan ng mga institusyon nang walang hinihinging kapalit. Nakita rin natin kung paano nagagamit ang takot bilang pruweba ng kanyang mga propesiya. At ngayon, ang paggamit ng AI at modernong teknolohiya. Kaya ang tanong sa mga nakikinig, paano nyo pinoproseso ang ganitong mga impormasyon online? Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano kalakas ang paniniwala at kung paano hinuhubog ng social media ang mga pananaw natin sa katotohanan. At bago natin tapusin ito, may isang huling kaisipan ang gustong iwan sa iyo na nakikinig dahil binanggit ni Olalo na ang AI ay isang kasangkapan para ipalaganap ang salita ng Diyos. Mapapaisip ka talaga, paano kung dumating ang araw na ang mismong AI na ang bumubuo ng sarili nitong mga teolohiya at propesiya na hindi na natin makita ang pagkakaiba sa gawa ng tao? Oo nga no, nakakatakot isipin yun. Giba? Kung ang pananampalataya at teknolohiya ay tuluyang magsanib sa digital na espasyo, paano natin malalaman kung ano ang tunay na mensahe ng Diyos at ano ang simpleng algorithm lamang? Isang tanong na siguradong bababag sa atin habang patuloy na umuusad ang teknolohiya. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Patuloy na maghanap ng bagong kaalaman, mag-imbestiga at manatiling bukas ang isipan. Hanggang sa muli,